Disclaimer, ang video na ito ay recap lamang ng pelikulang Dominion. Ang lahat ng eksena, tauhan, at kwento ay pawang kathang-isip na nilikha para sa pelikula. Bagamat gumagamit ito ng mga tauhang tulad ng mga arkanghel at iba pang elementong panrelihiyon, hindi ito direktang hango sa Biblia at hindi dapat ituring na tunay na pangyayaring bibliko. 25 taon na ang nakalipas nang biglang mawala ang Diyos. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Naniniwala ang mga anghel na ang mga tao ang dahilan kung bakit umalis ang Diyos. Sinisi nila ang buong sangkatauhan at nagpasya na hindi na karapat-dapat mabuhay ang mga tao. Pinangunahan ni Arkanghel Gabriel ang isang hukbo at nagsimula ng malupit na digmaan laban sa sangkatauhan. Iisa lamang ang kanyang layunin, lipulin ang lahat ng tao at sakupin ang buong mundo. Hindi lahat ng anghel ay sumang-ayon sa kanya. Tumanggi ang mga mataas na anghel na sumali sa digmaan, ngunit masayang sumunod ang mga mababang anghel kay Gabriel. Dahil wala silang tunay na katawan, ang una nilang ginawa ay agawin ang mga katawan ng tao upang makalakad sila sa gitna ng mga tao nang hindi napapansin. Ngunit may isang anghel na tumutol sa kanila. Siya si Michael, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng arkanghel at kapatid ni Gabriel at Uriel. Hindi tulad ni Gabriel, naniniwala si Michael na nararapat bigyan ng isa pang pagkakataon ng sangkatauhan. Pinili niyang ipaglaban ng mga tao at naging kanilang pinakadakilang tagapagtanggol. Dahil nakikipaglaban si Michael kasama nila, hindi sumuko ang mga natitirang tao. Lumaban sila at unti-unting nagtayo ng malalaking pinatibay na lungsod kung saan maaaring mamuhay ng ligtas ang mga tao sa likod ng matitibay na pader. Sa panahong iyon, iniligtas ni Michael ang isang bagong silang na sanggol. Hindi nagtagal, kumalat ang isang makapangyarihang kwento sa mga nakaligtas. Naniniwala ang mga tao na balang araw ang batang ito ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Sinasabi nilang magkakaroon siya ng mga natatanging marka sa kanyang katawan bilang patunay na siya ang tunay na pinili na magliligtas sa lahi ng tao. Sa huli, napilitang umatras si Gabriel at ang kanyang hukbo. Matapos ang digmaan, wala nang nagduda na totoo ang mga anghel. Ngunit sa halip na ituring silang banal na tagapagtanggol, mas kinatakutan sila ng mga tao kaysa sa anumang bagay. Para sa kanila, ang mga anghel na ang pinakamapanganib na kaaway sa mundo. Makalipas ang 25 taon, ibang-iba na ang mundo. Maraming lungsod na mahigpit ang seguridad ang naitayo upang magkaroon ng ligtas na tirahan ng mga natitirang tao. Isa sa mga nakaligtas ay isang batang sundalo na nagngangalang Alex. Nakatira siya sa loob ng isang pinatibay na lungsod, ngunit madalas siyang lumabas sa ligtas na pader dahil sa kanyang tungkulin. Sa isang misyon, pumunta si Alex sa isang lumang bodega matapos makatanggap ng impormasyon na may mga mababang anghel na nagtatago roon. Habang maingat niyang hinahalughog ang madilim na gusali, biglang lumitaw ang isa sa mga nilalang. Agad niyang binunot ang kanyang baril at binaril ito bago pa siya maatake. Ngunit ang malakas na putok ay nakaalerto sa iba pang mga halimaw na nagtatago sa loob ng bodega. Sa loob lamang ng ilang segundo, sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Alam ni Alex na hindi niya kayang labanan ng lahat kaya tumakbo siya ng buong bilis. Halos makahabol siya palabas ng bodega, sumakay sa kanyang sasakyan, at mabilis na bumalik patungo sa lungsod. Ngunit hindi pumayag ang isa sa mga anghel na may pakpak na makatakas siya. Lumipad ito at hinabol ang kanyang sasakyan ng napakabilis. Habang mabilis na nagmamaneho, nakipag-ugnayan si Alex sa mga sundalong nagbabantay sa lungsod at inutusan silang buksan agad ang pangunahing tarangkahan. Lalong naging mapanganib ang habulan ng maaabutan ng anghel ang umaandar na sasakyan. Sinira nito ang bintana at sinubukang dakmain si Alex sa loob. Napilitan si Alex na labanan ng halimaw gamit ang isang kamay habang kinokontrol ang mabilis na sasakyan gamit ang kabila. Habang papalapit siya sa pasukan ng lungsod, naghanda ang pangkat ng depensa ng kanilang mga missile launcher. Hinintay nila ang tamang sandali dahil ayaw nilang aksidenteng tamaan si Alex. Bago makarating sa tarangkahan, biglang inapakan ni Alex ang preno. Nawala ng kapit ang anghel at tumilapon palayo sa sasakyan. Sa takot, agad nitong ibinuka ang mga pakpak at lumipad paitaas upang makatakas at maghanda ng panibagong pag-atake. Ngunit bago pa ito makakilos muli, nalock na ito ng missile defense system ng lungsod. Direktang tinamaan ng missile ang anghel at sumabog ito sa himpapawid. Ligtas na nakapasok si Alex sa lungsod, ngunit sa halip na salubungin siya, napahamak pa siya. Ang paglabas ng lungsod ng walang pahintulot ay isa sa pinakamabigat na krimen. Dahil nilabag niya ang utos, agad siyang pinusesan ng mga gwardya at dinala palayo. Dinala si Alex sa harap ni Arkanghel Michael para sa isang pribadong pag-uusap. Nais ni Michael na marinig ang lahat ng nakita ni Alex sa kanyang misyon sa labas ng lungsod. Habang ipinapaliwanag ni Alex ang nangyari, sinabi niyang ang isa sa mga anghel na kanyang nakalaban ay kayang baguhin ang anyo nito at mayroon ding mga pakpak. Agad na nabahala si Michael sa balitang iyon. Alam niyang ibig sabihin nito ay lalong lumalakas at nagiging mas mapanganib ang kalaban. Binalaan niya si Alex na kapag muli nitong nilabag ang mga alituntunin, tuluyan na siyang matatanggal sa hukbo. Upang maipakita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, ginamit ni Michael ang kanyang latigo at hinampas si Alex sa likod bilang parusa. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si General Edward at pinigilan si Michael. Pagkaalis ni Michael, tahimik na sinabi ni Edward kay Alex na huwag niyang sabihin kaninuman ang nangyari sa loob ng silid. Pagkatapos, nagpasya siyang palayain si Alex nang wala ng karagdagang parusa.
Sinabi ni Edward na may utang siyang buhay kay Alex dahil noon ay iniligtas nito ang kanyang anak na si Claire. Ang hindi alam ni Edward, lihim na nagmamahalan sina Claire at Alex. Matagal na nilang itinatago ang kanilang relasyon dahil bawal magsama ang mga taong magkaiba ang antas sa lipunan. Kapag nalaman ito ng iba, pareho silang maaaring maparusahan ng mabigat. Maya-maya, kinausap ni Claire ang kanyang ama at nakatanggap ng masamang balita. Sinabi ni Edward na plano niya itong ipakasal sa isang lalaking nagngangalang William. Ayaw ni Claire kay William. Si Alex lamang ang mahal niya, kaya agad siyang gumawa ng plano. Lihim niyang ipinatawag si Alex sa kanyang silid at sinabi niyang tumakas sila mamayang gabi pagkatapos ng pagdiriwang ng lungsod. Paglabas ni Alex sa silid ni Claire, bigla siyang dinala ni Michael sa ibang bahagi ng base. Pagpasok niya sa silid, may sumalakay agad sa kanya ng walang babala. Si Jeep Hansen iyon. Hindi man lang nagsalita si Jeep at agad niyang nilabanan si Alex. Nagpalitan ng mabibigat na suntok ang mag-ama habang tahimik na pinapanood ni Michael ang laban. Hindi layunin ng laban na saktan si Alex. Isa lamang itong pagsubok upang malaman kung gaano na siya kalakas. Sa huli, natalo ni Alex si Jeep. Sa halip na magalit, ngumiti si Jeep at pinuri si Michael sa mahusay nitong pagsasanay sa kanyang anak. Noon lamang lubos na naunawaan ni Alex na ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang ama. Halo-halo ang naramdaman ni Alex. Sa loob ng maraming taon, akala niya iniwan siya ng kanyang ama. Hindi niya kailanman napatawad si Jeep sa pagkawala nito. Nang umalis si Jeep, 11 taong gulang pa lamang si Alex at naging ulila siya. Napilitan siyang lumaki sa pinakamababang uri ng lipunan at maghanap buhay upang mabuhay ng mag-isa. Ngayon, matapos ang napakaraming taon, bigla na lamang bumalik ang kanyang ama na parang walang nangyari kaya lalo siyang nalito at nasaktan. Hindi nagtagal, nagpulong ang konseho na namumuno sa lungsod. Ibinahagi ni Jeep ang impormasyong nakuha niya sa kanyang misyon. Ipinahayag niyang natuklasan na niya kung saan nagtatago si Arkanghel Gabriel. Ayon kay Jeep, nagtayo si Gabriel ng napakalaking kutas sa kabundukan. Mas masahol pa rito, nakapag-ipon na siya ng malaking hukbo ng mga taong sinapian ng mababang anghel. Matapos suriin ang ebidensya, nakarating si Jeep sa nakakatakot na conclusion. Hindi na nagtatago si Gabriel. Naghahanda na siya para sa panibagong digmaan laban sa sangkatauhan. At hindi na siya nag-iisa. Ilang makapangyarihang arkanghel ang kumampi sa kanya kaya mas naging mapanganib ang nalalapit na labanan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang engranding pagdiriwang ng Jubilee sa lungsod ng Vega. Halos lahat ay nagtipon upang magsaya, hindi alam na ilang sandali na lamang at darating na ang kapahamakan. Sa gitna ng seremonya, umakyat sa entablado si David at gumawa ng mahalagang anunsyo. Sa harap ng buong lungsod, ipinahayag niyang kasintahan na ni Claire ang kanyang anak na si William. Lubhang nagulat si Claire, wala siyang alam tungkol sa anunsyong iyon. Kahit takot na takot siya sa loob, pinilit niyang manatiling kalmado upang walang makahalata sa kanyang tunay na nararamdaman. Ang kasal na ito ay walang kinalaman sa pag-ibig. Isa itong kasunduang pampolitika upang pag-isahin ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod, ang House Reason at House Wei. Pagkatapos ng anunsyo, ipinakilala ni David ang pangunahing palabas ng gabi. Lalabanan ng pinakadakilang mandirigma ng lungsod na si Thomas Ford ang isang nahuling anghel sa harap ng masayang karamihan. Sa simula ay tila kontrolado ang lahat, ngunit bago pa man magsimula ang laban ay nakawala ang anghel sa mga tanikala nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinatay nito si Thomas Ford at tumalon palabas ng arena patungo sa takot na mga tao. Nagsigawan at nagtakbuhan ang lahat. Nang makita ni Michael na nanganganib ang mga inosente, agad siyang kumilos. Walang pag-aalinlangan niyang sinalakay ang anghel at itinarak ang dalawang talam sa dibdib nito hanggang sa tuluyang mapatay ang halimaw. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Biglang umalangaw ang malalakas na alarma sa buong lungsod. Nagbabala ang sistema ng seguridad na may ilang makapangyarihang kaaway na papalapit sa Vega. Pagkarinig ng sirens, mabilis na kumalat ang takot. Hinublat ng mga magulang ang kanilang mga anak at tumakbo patungo sa mga bunker sa ilalim ng lupa upang makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alex si Bixby, isang batang ulila na wala nang magtatanggol sa kanya. Agad niya itong binuhat at hinanap si Claire. Nakiusap si Alex kay Claire na sumama sa kanya palabas ng lungsod. Gusto niyang tumakas sila patungong Delphi upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit tumanggi si Claire, hindi niya kayang iwan ang kanyang ama at ang mga mamamayan ng Vega habang inaatake ang lungsod. Kahit mahal niya si Alex, pinili niyang manatili at lumaban kasama ng kanyang mga kababayan. Kasabay nito, naghanda ang mga sundalo ng lungsod upang harangin ang tatlong arkanghel na lumilipad patungo sa Vega. Sa kasamaang palad, wala silang laban. Madaling natalo ng isa sa mga arkanghel ang lahat ng gwardyang hamarang sa kanya. Alam ni Michael na walang ordinaryong tao ang makapipigil sa ganoong kalakas na kaaway kaya siya mismo ang humarap dito. Lumipad siya patungo sa labanan at nakipagsagupaan sa arkanghel. Matindi ang laban ng magkapatid at kapwa nila ginamit ang kanilang pambihirang lakas at bilis. Matapos ang mahabang bakbakan, nanag si Michael at naipako niya sa lupa ang kanyang kalaban. Mukhang tapos na ang laban, ngunit bago pa niya ito tuluyang mapatay ay may isa pang kaaway na biglang umatake at winasak ang pangunahing power generator ng lungsod. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa Vega at binalot ng kadiliman ng buong lungsod. Habang sinusubukan ng mga gwardya na ibalik ang sistema ng seguridad at suriin ang mga kuha ng kamera, may mas nakakagulat pang nangyari.
Isang maliit na bata ang pumasok sa silid. Walang nag-akalang mapanganib ito. Bigla na lamang nitong inilabas ang isang kutsilyo at sinaksak si Jeep sa tiyan. Bago pa siya mapigilan, nakatakas ang bata. Agad na tumakbo si Alex papunta sa kanyang ama at desperadong sinubukang pigilan ang pagdurugo nito. Alam ni Jeep na kaunti na lamang ang kanyang oras. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Alex ang isang bagay na magbabago ng lahat. Ikaw ang pinili. Ilang sandali lamang ang lumipas at namatay si Jeep. Pagkatapos ay may himalang nangyari. Ang mga kakaibang marka sa kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag. Isa-isa itong umalis sa kanyang balat at lumipat sa katawan ni Alex. Napagtanto ng lahat ng nakakita ang katotohanan. Si Alex ang batang tinutukoy sa matandang propesiya. Siya ang sanggol na iniligtas ni Michael maraming taon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Michael at nalaman ang nangyari. Ipinaliwanag niyang hindi ordinaryong bata ang pumatay kay Jeep. Isang mababang anghel ang sumanib sa katawan ng bata at ginamit ito bilang sandata. Pagkatapos ay ibinunyag ni Michael ang lihim na matagal niyang itinago. Si Alex ang sanggol na iniligtas niya noon. Ang mga espesyal na marka sa katawan ni Jeep ay hindi kailanman para manatili rito habang buhay. Iningatan lamang ni Jeep ang mga iyon hanggang sa maging sapat na malakas ang kanyang anak upang dalhin ang mga ito. Ngayon, kay Alex na ang mga marka. Sinabi ni Michael na may lihim na taglay ang mga simbolong iyon. Kapag naunawaan ni Alex ang kahulugan ng mga ito, maaari pang magkaroon ng pag-asa ang sangkatauhan na mabuhay sa darating na digmaan. Samantala, may isang bagay na hindi maunawaan ni Michael. Bakit muling umatake si Gabriel matapos maghintay ng napakaraming taon? Upang makahanap ng sagot, lihim na nakipagkita si Michael kay Gabriel. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Gabriel ang kanyang tunay na paniniwala. Sinabi niya, hindi karapat-dapat mabuhay ang mga tao sa mundo. Para sa kanya, pag-aari ng mga anghel ang daigdig, at naniniwala siyang babalik lamang ang Diyos kapag nalipol na ang bawat tao. Bago umalis, sinabi pa ni Gabriel ang isang bagay na lalong ikinabahala ni Michael. Alam na niya kung sino ang pinili. Ibig sabihin, may isang taong lihim na tumutulong sa kaaway mula sa loob mismo ng Vega. Nang mapagtanto ni Michael na maaaring may espiya sa lungsod, agad niyang pinuntahan si Alex upang balaan ito. Sinubukan niya itong protektahan at ipaliwanag kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ngunit galit pa rin si Alex dahil sa parusang ibinigay ni Michael kanina. Hindi na siya nagtitiwala rito at malamig niyang sinabi kay Michael na lumayo dahil hindi niya ito itinuturing na kaibigan. Kalaunan, kinausap din ni David si Alex. Pinayuhan niya itong itago ng lubusan ng mga marka sa kanyang katawan. Kapag nalaman ng mga tao sa Vega na si Alex ang pinili, maaaring magdulot iyon ng takot at kaguluhan sa buong lungsod. Pumayag si Alex. Wala siyang balak maging sikat na bayani o pasanihin ang inaasahan ng lahat. Nangako siyang hindi niya sasabihin kaninuman ng tungkol sa mahiwagang mga marka. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Habang naglalakad si Alex sa isang pasilyo ng lungsod, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang babae. Saglit na gumalaw ang manggas ng kanyang damit at nakita ang bahagi ng kumikislap na mga marka sa kanyang braso. Agad itong napansin ng babae. Kumilos ito na parang walang nangyari at walang sinabi, ngunit pagtalikod niya kay Alex ay lihim niyang inilabas ang kanyang mga pakpak. Ang babae ay si Arkanghel Uriel na nagkukubli lamang bilang tao. Kinagabihan, sinundan ni Uriel si Alex. Inatake niya ito sa loob ng bahay ni Claire at nagsimula ang matinding labanan. Nang marinig ang ingay, tumakbo sina Claire at ang batang si Bixby upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, nadamay silang dalawa sa gitna ng laban at nasugatan sa pag-atake. Nang makita ni Alex na nasaktan si Claire, nawalan siya ng kontrol. Punong-puno ng galit, direkta niyang sinalakay si Uriel. Lalong tumindi ang labanan. Pareho silang bumagsak sa isang elevator at nagpatuloy sa pag-aaway habang gumagalaw ito sa loob ng gusali. Mabilis na nakaisip si Alex ng paraan. Inakit niya si Uriel papunta sa kusina. Hinugot niya ang tubo ng gas hanggang mapuno ng gas ang silid, sa kanya ito sinindihan. Biglang sumiklab ang apoy sa buong kusina. Agad na ibinalot ni Uriel ang kanyang malalaking pakpak sa sarili upang maprotektahan laban sa apoy. Habang abala itong ipinagtatanggol ang sarili, sinamantala ni Alex ang pagkakataon at itinulak siya palabas ng bintana. Bumagsak si Uriel sa labas. Nang mapagtanto nitong natalo siya sa laban na iyon, ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo sa halip na ipagpatuloy pa ang pakikipaglaban. Matapos tiyaking buhay pa sina Claire at Bixby, gumawa si Alex ng mahirap na pasya. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at naghanda na umalis sa Vega. Alam niyang siya na ngayon ang hinahabol ng mga anghel. Kapag nanatili siya, mananatiling nasa panganib ang lahat ng taong malapit sa kanya. Kinabukasan, may mas nakakagulat pang katotohanang mabubunyag. Si William ay lihim na nagtatrabaho para kay Gabriel. Matagal na niyang ibinibigay kay Gabriel ang mga impormasyon mula sa loob ng Vega. Sa kanilang pagkikita, hiniling ni William kay Gabriel na babalaan siya bago mangyari ang susunod na pag-atake. Ayaw niyang muling masaktan si Claire tulad ng nangyari dati. Nanatiling walang emosyon si Gabriel. Maya-maya, lumapit ang isang waitress upang kunin ang kanilang order. Walang sabi-sabi, bigla niya itong sinaksak sa mukha gamit ang tinidor. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga pakpak. Agad na nagkagulo ang buong restaurant habang isa-isa niyang pinapatay ang mga inosenteng tao. Sa loob lamang ng ilang sandali, patay na ang lahat ng customer at empleyado. Si William na lamang ang natirang buhay.
Kalmadong tumingin si Gabriel kay William at sinabi na kung nais nitong maging tunay na malakas, kailangan nitong tumigil sa pagdaramdam kapag may namamatay. Para kay Gabriel, walang halaga ang buhay ng tao. Samantala, ipinagpatuloy ni Alex ang kanyang paglalakbay patungong New Delphi. Sa kalagitnaan ng daan, napansin niya ang isang sasakyang wasak sa gilid ng kalsada. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Nakaramdam siya ng panganib kaya agad niyang hinugot ang kanyang baril at maingat na siniyasat ang lugar. Di nagtagal, natuklasan niyang dalawang mababang anghel ang umatake sa mga taong nasa sasakyan. Napatay ang mga nilalang sa labanan, ngunit may isang lalaking halos humihinga na lamang. Naipit ang katawan nito sa baluktot na bakal at malinaw na wala na itong pag-asang mabuhay. Tahimik itong nakiusap na wakasan na ang kanyang paghihirap. Mabigat man sa loob, pinagbigyan ni Alex ang kanyang huling kahilingan at mapayapang tinapos ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos noon, bumalik si Alex sa kanyang sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Biglang lumitaw si Michael sa gitna mismo ng kalsada. Mabilis na umiwas si Alex upang hindi siya mabangga. Galit na bumaba siya sa sasakyan at tinanong kung bakit patuloy siyang sinusundan ni Michael. Ngunit sinabi ni Michael na napakahalaga ng bagay na ito upang baliwalain. Kailangan daw niyang ipakita kay Alex ang isang bagay. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, umupo siya sa likod ng sasakyan at itinuro ang direksyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa lumang bahay kung saan nakatira si Alex noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Pagpasok pa lamang niya, bumuhos agad ang mga alaala. Napansin niya ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga dingding. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang mahiwagang mga marka sa kanyang katawan na parabang buhay ang mga ito. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga nakalimutang alaala. Sa wakas, sinabi ni Michael ang katotohanan. Nang sanggol pa lamang si Alex, namatay ang kanyang ina habang pinuprotektahan siya mula sa pag-atake ng mga anghel. Matapos silang mailigtas ni Michael, si Jeep mismo ang naglibing sa kanyang ina at mag-isang nagpalaki kay Alex. Makalipas ang ilang taon, nang maging binata na si Alex, si Michael pala ang nag-udyok kay Jeep na umalis. Hindi dahil tumigil itong mahalin ang kanyang anak. Naniniwala si Michael na kailangang matutong tumayo si Alex sa sarili niyang paa. Sa pamamagitan lamang ng paghihirap siya magiging sapat na malakas upang tuparin ang kapalarang naghihintay sa kanya. Bago pa maproseso ni Alex ang lahat, bigla silang napalibutan. Isang malaking grupo ng mga taong sinapian ng mababang anghel ang sumalakay sa bahay. Inutusan sila ni Furiad upang paghiwalayin sina Alex at Michael at dalhin ang pinili sa panig ni Gabriel. Nagsimula ang matinding labanan. Habang nakikipaglaban si Michael kay Furiad, isa-isang pinabagsak ni Alex ang mga sinapyang kaaway gamit ang kanyang mga sandata. Ngunit biglang dumating ang kapahamakan. Nagawa ni Furiad na saksakin si Michael ng malalim sa tiyan gamit ang kanyang talim. Matapos siyang malubhang masugitan, inutusan ni Furiad ang kanyang mga tauhan na umatras at tumakas bago pa siya mapigilan. Agad na tumakbo si Alex papunta kay Michael. Napagtanto niyang malubha ang sugat ng arkanghel at maaaring hindi ito mabuhay kung hindi agad magagamot. Samantala, nalaman ni Gabriel ang nangyari. Sa halip na maawa, labis siyang nagalit. Hindi niya matanggap na ang sarili niyang kapatid ay nasugatan ng isang nilalang na mababa sa ranggo ng arkanghel. Sa sobrang galit, pinatay pa niya ang isa sa kanyang sariling tagasunod upang mailabas ang kanyang puot. Pagkatapos ay binalaan niya si Furiad na kapag muli nitong sinubukang patayin si Michael nang walang pahintulot, pareho rin ang magiging kapalaran nito. Dahil alam ni Alex na mamamatay si Michael kapag hindi ito nagamot, dali-dali niya itong ibinalik sa Vegas sa pag-asang matutulungan ito ng lungsod. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa lungsod, muli siyang inaresto ng mga gwardya. Nilabag na naman niya ang batas sa pag-alis ng Vega nang walang pahintulot kaya wala nang handang palampasin ang kanyang ginawa. Kinagabihan, may hindi inaasahang nangyari. Lihim na binisita ni Gabriel ang sugatang si Michael. Sa halip na saktan ito, marahan niyang inilagay ang isang balahibo ng anghel sa sugat ni Michael. Agad na gumaling ang sugat. Pagsapit ng umaga, ganap ng magaling si Michael. Nawala ang malalim na sugat at maliit na peklat na lamang ang natira. Kasabay nito, nalaman ni Claire na nakabalik na si Alex sa lungsod. Mabilis niya itong pinuntahan at inutusan ng mga gwardya na pansamantalang palayain si Alex upang mabisita nito si Bixby sa ospital. Nang hapon ding iyon, bumalik si Alex sa dati niyang pwesto bilang gwardya. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng emergency tawag. Sina David at General Edward ay ginawang bihag ni Thomas Frost. Pinilit ni Frost si David na sabihin kung sino ang pinili, ngunit tumanggi si David na ipagkanulo si Alex. Dahil dito, banihag ni Frost silang dalawa. Pagkatapos malaman ang nangyari, nagpasya si Alex na harapin mismo si Frost. Mag-isa siyang pumasok sa gusali at sinubukang ayusin ng mapayapa ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling makita siya ni Frost, agad nitong naunawaan ang katotohanan. Nalaman ni Frost na si Alex ang tunay na pinili. Sa halip na salakayin siya, lumuhad ito bilang paggalang. Ngunit bago pa nito masabi sa iba ang katotohanan, biglang hinablat ni Edward ang isang baril at binaril si Frost sa ulo. Agad itong namatay. Ayaw ni Edward na kumalat sa buong Vega ang sikreto tungkol kay Alex dahil naniniwala siyang magdudulot lamang ito ng takot at kaguluhan. Kinagabihan, tahimik na pumunta si Edward sa silid ni Bixby sa ospital. Nang walang nakakapansin, sinadya niyang mag-cardiac arrest ang bata. Iisa lamang ang kanyang layunin, alisin ang lahat ng taong nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Alex. Kinabukasan, dinala ni Michael si Alex sa disyerto.
Doon niya sinimulan ng pagsasanay kay Alex para sa paparating na digmaan. Mabilis at napakalakas umatake si Michael kaya napipilitang depensahan ni Alex ang sarili. Ngunit hindi niya kayang sabayan ang bilis at lakas ni Michael. Paulit-ulit siyang madaling natatalo at malinaw na malayo pa siya sa pagiging handa. Sa panahong iyon, nabunyag din ang malungkot na nakaraan ni William. Noong bata pa siya, sinalakay ng mga anghel ang kanilang tahanan. Napatay ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Nakaligtas lamang si William dahil napatay ni Edward ang mga anghel bago siya maabot ng mga ito. Mula noon, mag-isa siyang pinalaki ni Edward. Ngunit tuluyan nang nagbago si William dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya. Naging malamig siya, mapait, at handang gawin ang anumang bagay upang maprotektahan ang lungsod. Kalaunan, sinabi ni Claire kay Alex ang isang masakit na balita. Hindi nakaligtas si Bixby. Inamin din niyang pumayag na siyang magpakasal kay William, hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil bilang asawa ni William ay magiging isa siya sa mga magiging pinuno ng Vega at magkakaroon siya ng kapangyarihang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Nang gabing iyon, may isa na namang anghel na lihim na nakapasok sa Vega. Naghagis ito ng basurahan upang iligaw ang mga gwardya at nakatakas bago pa mapigilan. Agad itong hinabol ni Alex. Dinala siya ng habulan sa isang abandonadong bodega. Sa paniniwalang nagtatago raw ng anghel, agad siyang nagpaputok. Habang hinahalughog ang gusali, may napansin siyang gumagalaw sa mga air duct. Si Clementine iyon. Natakot si Clementine sa mga putok kaya tumakas siya sa mga lagusan ng imburnal sa ilalim ng lungsod. Sinundan siya ni Alex at doon nagsimula ang isa pang matinding labanan. Habang naglalaban sila, napansin ni Alex na tinamaan na pala ng isa sa kanyang bala si Clementine. Nang madiinan niya ang sugat nito, napasigaw ito sa sakit. Itinutok ni Alex ang kanyang baril upang tapusin na siya, ngunit agad siyang pinakiusapan ni Clementine na huminto. Ipinaliwanag nitong iba siya sa ibang sinapyang anghel. Hindi siya naglilingkod kay Gabriel at wala siyang balak tulungan ang hukbo nitong lipulin ng sangkatauhan. Pagkarinig niyon, ibinaba ni Alex ang kanyang sandata. Sa halip na patayin siya, bunihag niya si Clementine at dinala kay Michael upang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Di nagtagal, may natuklasan si Alex na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang anghel na nasa loob ni Clementine ay gumagamit pala sa katawan ng ina ni Claire. Buong buhay ni Claire ay naniwala siyang matagal nang patay ang kanyang ina, ngunit mas nakakagulat ang katotohanan. Hindi ito namatay kailanman. Inagaw lamang ng isang anghel ang kanyang katawan. Kahit maaaring ikapahamak niya ang pagsubok na iligtas ito, tumanggi si Alex na sumuko. Nagpasya siyang ibalik ang ina ni Claire. Upang magawa iyon, kailangan niyang basahin ang isang sinaunang aklat na tinatawag na Apocrypha. Samantala, nakipagkasundo si Uriel kay Michael. Pumayag siyang ibigay ang banal na aklat kapalit ng pagkakataong makita mismo ang mahiwagang mga marka ng pinili. Tinanggap ni Michael ang kasunduan. Nang matanggap ni Alex ang Apocrypha, binuksan niya itong ngunit kupas na ang lahat ng pahina at hindi mabasa ang mga salita. Dahil alam niyang iyon lamang ang pag-asa upang mailigtas ang ina ni Claire, itinuon niya ang pansin sa mga kakaibang marka sa kanyang katawan. Sa sandaling mahawakan niya ang mga pahina, nagising ang kanyang kapangyarihan. Dahan-daang nagsimulang lumitaw muli ang nawawalang mga salita, na ibalik ni Alex ang sinaunang teksto. Punong-puno ng pananabik, dali-dali niyang pinuntahan si Claire upang sabihin ang katotohanan. Labis na nasaktan si Claire nang malaman niyang hindi kailanman namatay ang kanyang ina. Nagsinungaling sa kanya ang kanyang ama sa loob ng maraming taon. Ang totoo, nakakulong lamang ang kanyang ina sa loob ng isang katawan na sinapian ng anghel. Pagkatapos ay binigyan siya ni Alex ng munting pag-asa. Ayon sa mga salitang muling lumitaw sa Apocrypha, may paraan upang mapalayas ang anghel at mailigtas ang kanyang ina. Hindi nag-aksaya ng oras sina Alex at Claire at agad nilang sinimulan ng mapanganib na eksorsismo. Sa una, buong lakas na lumaban ang babaeng sinapian. Nakawala siya sa mga kadena at gumapang sa kisame na parang mabangis na nilalang. Mabilis siyang hinawakan ni Michael at pinigilan habang ipinagpapatuloy ni Alex ang pagbigkas ng mga banal na salita. Dahan-daang nagsimulang yumapekto ang panalangin. Napasigaw sa matinding sakit ang anghel habang pilit itong inilalabas sa katawan. Ilang sandali pa, muling dumilat si Clementine. Siya na uli ang dating sarili niya. Halos hindi makapaniwala si Claire. Pagkatapos ng napakaraming taon, bumalik na rin sa wakas ang kanyang ina. Tumakbo siya palapit dito, punong-puno ng tuwa. Ngunit hindi nagtagal ang masayang muling pagkikita. Unti-unting nanghina ang katawan ni Clementine. Hindi na kayang manatili ng kanyang espiritu sa katawan na matagal na panahon ng sinapian. Ilang sandali lamang ang lumipas at namatay siya sa mga bisig ni Claire. Ang himala ay nagbigay lamang sa kanila ng maikling pagkakataong makapagpaalam. Samantala, natuklasan ni Edward ang isa pang mapanganib na lihim. Nalaman niyang ang sarili niyang anak na si William ay lihim palang nagtatrabaho para kay Gabriel. Upang matiyak na mananatiling tahimik ang kanyang ama, tinipon ni William ang mga kasapi ng kanyang lihim na grupo at sinubukan niyang takutin si Edward. Matapos ang pagkamatay ni Clementine, tumanggi si Alex na sumuko. Nagpasya siyang maging sapat na malakas upang mailigtas ang mga sinapyang tao nang hindi pinapatay ang kanilang katawan. Sa tulong ni Michael, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa eksorsismo gamit ang mga nahuling mababang anghel. Paulit-ulit na nabigo si Alex. Bawat taong sinusubukan niyang iligtas ay namamatay sa proseso. Sa sobrang pagkadismaya at dahil wala ng ibang pagpipilian, napilitan siyang barilin ng isa sa mga sinapyang tao upang wakasan ang paghihirap nito.
Kinabukasan, isang babae na nagngangalang Becca ang nagja-jogging sa Vega nang bigla siyang makatapak sa isang lawa ng dugo. Pagtingali niya, napasigaw siya sa takot. Maraming mataas na anghel ang nakasabit sa malalaking kawit at brutal na pinaslang. Agad niyang tinawag ang mga gwardya. Pagdating ni Michael, lubha siyang nabigla. Ang mga anghel na iyon ay matagal nang namumuhay ng payapa kasama ng mga tao at itinatago ang kanilang tunay na pagkatao. Maging si Michael ay hindi alam na lihim silang nakatira sa Vega. Hindi tulad ng mga tagasunod ni Gabriel, ayaw ng mga mataas na anghel na iyon ang digmaan. Nais lamang nilang mamuhay ng normal kasama ng mga tao, ngunit may nakadiskubre sa kanilang lihim at walang awang pumatay sa kanila. Dahil sa pangyayaring yun, nahati ang mga mamamayan ng Vega. May mga naniniwalang lahat ng anghel ay dapat patayin. Ngunit mayroon ding nabigla at nasindak dahil pinaslang ang mga inosenteng nilalang ng walang dahilan. Nang mapagtanto ni na Michael at Alex na maaaring nasa panganib pa ang ibang mapayapang anghel, nagpasya silang babalaan ng mga natitira bago pa sila matagpuan ng mga gwardya. Dahil may utos ng barilin ng sinumang anghel na susubok tumakas palabas ng lungsod, kapos na sila sa oras. Sa kanilang paghahanap, nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Luis. Hindi alam ni Alex na lihim ng ginagamit ni Gabriel ang katawan ni Luis upang tiktikan ang lahat ng nangyayari sa loob ng Vega. Kinagabihan, dinala ni Luis sina Alex at isang babaeng nagngangalang Noma sa tirahan ni Michael. Bigla na lamang nahulog si Noma mula sa bintana. Upang mailigtas ang sarili, ibinuko niya ang kanyang mga pakpak. Napatulala si Alex sa kanyang nakita. Isa ring mataas na anghel si Noma. Ilang sandali pa, dumating si Michael at nabunyag ang katotohanan. Si Luis pala ang pumatay sa lahat ng mapayapang anghel. Ngunit hindi niya yun ginawa ng kusa. Mula pa sa simula ay kinokontrol na siya ni Gabriel at pinilit na patayin ang lahat ng mataas na anghel na tumangging sumama sa kanyang hukbo. Sa matinding galit, sinalakay ni Michael ang espiritu ni Gabriel. Ngunit hindi niya ito mapatay dahil nagtatago ito sa katawan ng isang inosenteng tao. Sa halip, ginamit ni Alex ang kanyang kapangyarihan. Muli siyang nagsagawa ng eksorsismo at matagumpay niyang napaalis si Gabriel sa katawan ni Luis, kaya tuluyan itong nakalaya. Kinabukasan, umalis sina Michael at Alex sa Vega upang hanapin si Noma matapos itong mawala. Humingi ng tawad si Noma sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao at sinubukang makuha muli ang tiwala ni Alex. Kasabay nito, lihim na nakipagkita si Michael kay Furiad at nakumbinsi niya itong tumulong sa isang mapanganib na plano. Pumunta naman si Noma kay Gabriel at sinabing nais siyang makausap ni Alex. Ngunit agad na napagtanto ni Gabriel na isa itong patibong. Sa halip na magpahuli, inutusan niya si Felicia na hulihin si Noma. Habang wala si Alex sa Vega, isinagawa ni Gabriel ang kanyang susunod na hakbang. Hayagan siyang pumasok sa lungsod. Paulit-ulit siyang pinaputukan ng mga gwardya, ngunit ibinuka lamang niya ang kanyang mga pakpak at hinarang ang lahat ng bala. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na walang inaasahan. Mapayapa siyang sumuko. Nang malaman ni Becca na buhay na nahuli si Gabriel, nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang patayin ito. Ngunit walang nakakaalam kung paano papatayin ang isang arkanghel. Iminungkahi ni William na tanungin muna si Gabriel upang malaman kung bakit siya sumuko. Nagboluntaryo si Claire na siya ang magsagawa ng interogasyon. Sa buong pagtatanong, inosente ang ikinilos ni Gabriel. Sinabi niyang nais lamang niyang makausap ang kanyang kapatid na si Michael dahil naniniwala siyang silang dalawa lamang ang makakatapos sa digmaan. Bigla namang pumasok si Alex sa selda ni Gabriel. Tahimik siyang kinausap ni Gabriel at unti-unting sinimulang manipulahin ang kanyang isip. Sandaling nawala ng kontrol si Alex. Kinuha pa niya ang kanyang punyal at muntik nang saksakin si Gabriel. Pagkatapos ay ibinunyag ni Gabriel ang isang nakakagulat na lihim. Sinabi niyang buntis si Claire. Parang nanigas si Alex. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Paglabas niya ng bilangguan, agad niyang pinuntahan si Claire at tinanong kung totoo yun. Sa wakas ay umamin si Claire na nagdadalang tao siya sa anak ni Alex. Ipinaliwanag din niya kung bakit niya ito itinago. Plano niyang pakasalan si William upang isipin ng lahat na anak nito ang sanggol. Alam niyang kapag nalaman ng mga tao na anak iyon ng pinili, magiging susunod itong target ni Gabriel. Nakasilip mula sa likod ng kurtina si William at lihim na narinig ang lahat. Sa halip na magalit, naunawaan ni Alex ang desisyon ni Claire. Napagtanto niyang ginagawa lamang ito ni Claire upang protektahan ang kanilang magiging anak. Hindi nagtagal, sumama si Alex kay Michael matapos nitong matuklasan ng isang lihim na laboratorio. Sa loob, natagpuan nila ang nakakakilabot na mga eksperimento sa mga mataas na anghel. Nakita ni Michael si Luis na buhay pa ngunit halos hindi na makahinga. Pinutol ang kanyang mga pakpak at siya ay nilason at pinahirapan. Nakiusap si Luis kay Michael na wakasan na ang kanyang paghihirap dahil hindi na niya kayang mabuhay sa ganoong sakit. Bago pa makasagot si Michael, biglang dumating si Becca. Sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Si Becca pala ay matagal nang nagtataksil sa sarili niyang lahi. Lihim niyang hinuhuli at pinapatay ang mga mapayapang mataas na anghel sa loob ng Vega. Sa sobrang galit, nawalan ng kontrol si Michael. Hinawakan niya si Becca at baliin ang leeg nito gamit ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, dumating ang mga armadong gwardya sa laboratorio. Nang makita nilang patay si Becca, agad nilang sinalakay si Michael. Ngunit madali niyang natalo ang lahat ng sundalo. Napansin ni Alex na nawawala na sa katinoan si Michael. Kahit alam niyang wala siyang laban, humarap pa rin siya upang pigilan ito. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan nila.
Malubhang nasugatan si Alex, ngunit nagawa pa rin niyang masugitan si Michael gamit ang kanyang talim. Dahil sa sugat na yun, natauhan si Michael. Nang makita niya ang bangkay ni Becca, napagtanto niya kung gaano kalayo ang narating ng kanyang galit. Hindi na siya nagsalita at tahimik na umalis. Hindi nagtagal, nadatnan siya ni Gabriel. Ibinunyag nitong ang mga tagasunod niyang nagtatago sa loob ng Vega ang tumulong sa kanyang makatakas sa bilangguan. Pagkatapos ay inalok niya si Alex ng isang imposibleng pagpipilian. Hinikayat niya itong sumama sa kanya upang maibalik nila ang Diyos sa mundo. Ngunit nang tumanggi si Alex, nagbanta si Gabriel. Kapag hindi siya sumama rito, wawasakin ito ang buong Vega kasama sina Claire at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Kinagabihan, sinabi ni Claire kay William ang buong katotohanan. Inamin niyang buntis siya sa anak ni Alex. Kasabay nito, nabunyag din ang lihim ni William. Nalaman ng lahat na matagal na pala siyang nagtatrabaho para kay Gabriel. Agad na iniutos ni Claire sa mga gwardya na arestuhin siya dahil sa pagtataksil. Bago umalis para sa kanyang susunod na misyon, binisita ni Alex si Ethan. Ibinigay niya rito ang isang selyadong liham at hiniling na ipaabot yun kay Claire sakaling may mangyari sa kanya. Nang gabing yun, lihim na tinipon ni David sa isang lugar ang lahat ng tagasunod ni Gabriel. Inakala ng mga taksil na dumating siya upang pamunuan sila ngayong nakakulong na si William. Ngunit iba ang plano ni David. Ikinulong niya silang lahat at sabay-sabay na nilipol ang buong grupo. Kinabukasan, lihim na dinala ni David si William sa disyerto. Sa halip na ipa-execute agad, binigyan niya ang kanyang anak ng huling pagkakataong makatakas bago ipatupad ni Claire ang hatol na kamatayan nito. Sa wakas, binuksan ni Claire ang liham na iniwan ni Alex. Hindi pala iyon para sa kanya kundi para sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sa liham, ipinaliwanag ni Alex na hindi niya kailanman ginustong iwan ang kanyang pamilya. Sinabi niyang lalayo lamang siya dahil mas mahalaga ang maprotektahan sila kaysa manatili sa kanilang tabi. Sa emosyonal na pamamaalam na iyon nagtapos ang pelikula, habang nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ng sangkatauhan at ang nalalapit na digmaan. At kung natapos mo ang recap na to, huwag kalimutan mag-iwan ng like at komento sa ibaba. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot ang subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod.